guys sa ano. Marjo na adlaw. Welcome nga pala sa aking A Day in the Life vlog. Naglalakad pala ako ngayon dahil pupunta ako ngayon ng Tabuan. Araw kasi ng Martes ngayon at may tabuan dito sa may San Juan. At pag araw naman ng Biyernes at Sabado ay nasa Kaskag naman ang tabuan. Ang dahilan nga pala kung bakit ako napunta dito dahil nagpadala na naman si Nanay Gemma ng pagkain. Sa tuwing may tabo kasi ay lumuluwas sa Anti-Jik-Jik dito sa Surigao. Kaya naman si Nanay Gemma ay nakakapagpadala ng mga pagkain galing sa isla. Sobrang thankful nga namin ni Mikey dahil hindi niya kami nakakalimutan. Ito nga inabot na sa akin ni Ate Jik-Jik ang mga padala ni Nanay. Medyo may kabigatan siya kaya naman sobrang excited ako. Nabanggit nga pala ni Ate Jik-Jik na meron siyang dalang kasag kaya naman sumama muna ako sa kanila kasi kukuha ako ng 1 kilo. Grabe ang dami. Tuwing may tabo kasi ay lagi siyang pumupunta dito sa Surigao para magbenta ng mga kung ano-ano galing sa isla. Ito kasi ang pangunahing pangkabuhayan nila ni Ate Jik-Jik at ng kanyang asawa. Pag nakita mo talaga yung kasag guys, hindi mo talaga masasabing hindi ka bibili kasi sobrang lulusog ng mga kasag. Medyo nahihirapan nga siya kumuha ng mga kasag kaya naman tumulong na ako dahil naiwanan niya daw kasi yung pang-ipit ng kasag. Bumili na nga ako ng kasag dahil paminsan-pinsan nga lang ito. May dala nga rin pala siyang tajom o sea urchin sa English. Kumuha na ako ng 1 balot kasi gusto kong itry kumain ngayon. Pagkatapos ko nga bumili ng mga ricados ay nag-antay na ako ng sasakyan pa uwi sa bahay. 150 nga pala ang kilo ng kasag at 120 naman sa tajom. Pagka-uwi ko nga ng bahay ay nakita ko si Mikey at si Kael ay nasa labas. Naabutan ko nga si Kael na umiiyak kasi gusto niya maglaro sa labas kaso nga ayaw namin payagan dahil wala siyang kasama. Moment of truth, nag-unboxing na nga ako sa padala ni Nanay at meron ngang malalaking isda at may mga hipon din. Nagpadala din siya ng isang maliit na soft drinks at binangkal para daw sa favorite niyang apo na si Kael. Papa, sa nool ka na lang talaga. Ito nga pala yung mga isdang pinadala sa amin ni Nanay. Mamaya ko na ito lilinisan, uunahin ko muna itong nasa may sako. At nagulat nga ako kasi nandito yung favorite ko, ang kuyo. Dahil may kasag na nga akong nabili ay kasag muna yung lulutuin namin ngayon para sa lunch. Pero syempre sinabi ko ng pagkuluan itong kasag at kuyo para naman ang kuyo ay malagay sa ref kasi pwede naman siyang lutuin kinabukasan. Kulay pangalaang ay grabe, nakakatakam na. Tapos ko na nga rin parang linisan ang mga isda. At ito naman si Kian ay pinapasyal na naman ang buong bahay namin. Feel na feel ko nga dito sa paglalagay ng isda sa freezer kasi minsan lang magkalaman ito. Nakipagarutan nga muna ako kay Kian kasi nasa labas si na Mikey at Kael. At yun nga ay pinagprito ko na nga mga maliliit na isda. Masarap kasing prituhin ang mga maliliit na isda kasi lahat ng buto ay pwede mong kainin. 6 months pa nga lang itong si Kian pero grabe gusto na talagang lumakad. At nung matapos ko na nga pakuluan itong kasag ay pinaghati ko na nga yung pinakashil niya sa likod sa kanyang laman. Ganito nga ang estilo ko sa pagluluto ng kasag. Gusto ko kasi na masasayin lagi yung luto ko sa ganitong pagkain kasi gusto ko na manonood talaga ang mga panglasa sa laman ng kasag. Dito nga may nakita akong mga itlog ng mga kasag. Nakakain naman siya kaso nga lang yung lasa niya ay medyo matabang. Dito nga sa part na to ay pineflex ko itong mga kasag dahil mga nga ako sa dami nila at ang ganda nila sa camera tingnan. Hindi ko na nga patatagalin pa, lututuin ko na to sa gusto kong luto. Ito nga talaga ang favorite ng bayan, ang sweet and sour na kasag. Kita nyo naman guys yung pinakasauce niya, grabe, sobrang sarap at nakakapanglaway talagang tingnan. At nung pagkatapos nga ng maluto ng kasag, naganda naman ako para sa kinilaw na tajom. Ihanda nyo na nga mga kanin nyo dahil mapapalaban talaga kayo kapag ito ang nakaahain sa mga kalamesa nyo. Ngayon na lang talaga ako nakakain ulit ng tajom na kinilaw kasi nung unang tikim ko nito ay hindi ko nagustuhan. Pero sa pagkakataong ito guys ay sobrang sarap para talaga ng sea urchin. Oo nga pala guys, tara kain tayo. Ini mah. Dali na. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpahinga muna ako saglit dahil pupunta kami ngayon sa mekaniko. Nagpasama na nga ako sa pisan kong si Joe kasi mahihain talaga ako makipag-negotiate sa mga mekaniko. Mula nga nung December ay hindi ko na nagagamit itong motor ko. Habang sa gitna kasi ng daanan ay bigla na lang siya namamatay. 3 buwan nga ang nakalipas bago ko siya madala sa mekaniko. Kaya naman ay medyo may kalakihan nga ang binayad ko dahil medyo marami na nga ang sira. At nang naging okay na nga ang motor ay umuwi agad ako at bumili muna ako ng tinapay sa bakery. Isa kasi ang mga tinapay na gustong kainin ni Kael. Umidlip nga ako dahil sa sobrang pagod ko at pagising ko nga ito ay nakita ko si Kian dumudungo sa may pinto ng kwarto namin. Sinong bagong gising bang ayaw gustong makita ang ganitong kakute na bata? Tingnan nyo naman guys, oh sobrang cute. Mana nga daw sa akin sabi nila. Bago ko nga pala tapusin ang vlog na ito ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nag-follow, nag-share ng vlog na to at sa mga viewers ko. Kaya naman dagang salamat sa paglantaw!